Mahirap ang mawalay sa isang ina, subalit mas mahirap ang mawalay sa isang anak. Isang sakripisyong kailan may hindi kayang suklian ng salapi at maging anumang material na bagay. Para kay Ma'am Marcel Operanya, ang Bombo International News Correspondent sa bansang Hong Kong, isang malaking bahagi ng kanyang pakikipagsapalaran sa ibang bansa ang kanyang kaisa-isang anak at ang kanyang pamilya. Pangasinan si Ma'am Maricel, panganay sa kanilang 5 magkakapatid at bata pa lamang ay namulat na sa hirap ng buhay. Dahil ang pagsasaka ang kanilang pangunahing ikinabubuhay, naranasan niya ang magsaka sa murang edad pa lamang. Kabilang narito ay ang pagsama at pagtulong sa kanyang ama sa pag-aasikaso sa kanilang bukirin kasama ng kanyang mga nakababatang kapatid. Wala nga sa isip ni Ma'am Maricel ang mangibang bansa. Hindi ito kasali sa mga plano niya sa buhay. Subalit nang siya ay magkaroon ng anak, ay ipinangako niya sa sarili niya na bibigyan niya ito ng komportable at magandang buhay. Bilang isang single mother, sinubukan niyang gawin ang lahat para sa kanyang kaisa-isang anak. Sinubukan niya munang magtrabaho sa mga kalapit probinsya ng Pangasinan at iniwan muna ang kanyang anak sa pangangalaga ng kanyang ama't ina hanggang taong 2008 pagpasyahan niya nga mangibang bansa, kung saan ay una siya nga nakipagsapalaran sa bansang Saudi Arabia. Namasukan siya bilang domestic helper at doon ay nasabi niyang hindi nga talaga biro ang mamuhay ng malayo sa iyong pamilya. Lalo na't hindi niya masusubaybayan ang paglaki ng kanyang anak at hindi niya ito makikita ng ilang taon. Nahirapan nga siya mag-adjust noong una. Mabuti na lamang ay sa bansang Saudi Arabia din nagtatrabaho ang kapatid ng kanyang ina. Kahit papaano ay may kakilala siya. Tumagal nga ng 4 na taon si Ma'am Maricel sa Saudi Arabia. Hanggang taong 2012 ay napagdesisyonan niya nga umuwi muna dito sa Pilipinas. Ang dating 6 na taon na anak niya noong siya ay umalis ay 10 taong gulang na nang bumalik siya ng Pilipinas. Subalit hindi rin nagtagal ang kanyang pamamalagi dito sa Pilipinas at kalaunay nagbakasakali din sa bansang Singapore. Tumagal nga si Ma'am Maricel ng 4 na taon sa bansang Singapore, kung saan ay ayaw na sana niyang mangibang bansa muli marahil ay namimiss niya ang kanyang pamilya. At sa panibagong bansa na naman ay nangangahulog ang panibagong adjustment para sa kanya.
Matapos nga ng kanyang kontrata sa bansang Singapore ay muling nagbalik ng Pilipinas si Ma'am Maricel hanggang sa kalaunay na pagdesisyonan niyang muling bumalik sa bansang Saudi Arabia. Halos mga ilang buwan nga lang ang kanyang bakasyon sa Pinas, kung minsan nga ay inaabot pa ng ilang taon bago siya makauwi. Nagbalik Saudi Arabia nga si Ma'am Maricel kung saan ay ginugol niya ang 2 taon sa pagtatrabaho, mabigyan lamang ng magandang buhay ang kanyang anak at mapag-aral ito sa eskwelahang gustuhin niya. Mabilis nga na lumipas ang 2 taon at balik Pilipinas muli si Ma'am Maricel. Dahil nga malaki na ang kanyang anak, ay mas lumaki rin ang gastusin lalo na sa kanyang pag-aaral. Napagpasyahan nga niya na mag-apply sa bansang Hong Kong at doon magtrabaho upang suportahan ng pangangailangan ng kanyang anak. Higit ngang nahirapan si Ma'am Maricel sa tuwing lumilipat siya ng bansa at kailangang muling mag-adjust sa lingwahe, pagkain at kultura ng nasabing bansa. Hindi nga niya lubos akalain na makakayanan niya ang lahat ng iyon. Sa kasalukuyan nga ay mag-aani na taon na siyang nagtatrabaho sa bansang Hong Kong. Pagtapos na rin niya sa kolehiyo ang kanyang kaisa-isang anak. Gayunpaman ay wala pa siyang planong umuwi ng Pilipinas for good. Aniya ay hanggat kaya niyang magtrabaho ay mananatili pa rin siya sa ibang bansa upang masiguro na mabibigyan niya pa rin ng suporta, hindi lang ang kanyang anak, kundi pati na rin ang kanyang pamilya. Subalit hindi niya din maikakaila na sobrang namimiss niya na ang kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Lalo na at hindi man lang siya nakauwi upang makadalaw sana sa pagtatapos ng kanyang anak noong nakaraang taon. Ngunit gayon pa man ay laging buo ang suporta at pagmamahal niya sa kanyang anak, dahilan kung bakit unti-unti na niyang naaabot ang kanyang mga pangarap. Paalala nga niya sa mga kapwa Pilipino na nais mag-ibang bansa, dapat ay buo ang iyong loob at dapat ay laging handa sa mga pagsubok na kakaharapin. Karagdagan pa ni Ma'am Maricel ay parating manalig at magtiwala sa Diyos dahil siya ang nagbibigay ng ating lakas sapagkat malayo tayo sa ating pamilya at mga mahal sa buhay. Para sa karagdagang detalye, ating panoorin at tunghayan ang kabuuang panayam ni Ma'am Maricel, ang ating tampok na Bombo International News Correspondent sa bansang Hong Kong.
Isang mapagpalang hapon po sa lahat po ng sumusuporta at sumusubaybay sa programang Bombo Radio Philippines Dagupan. At ako nga po pala si Maricel Operanya, taga Alcala, Pangasinan, at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang domestic helper dito sa bansang Hong Kong. 16 years na po akong nagtatrabaho bilang isang domestic helper. Una po sa bansang Saudi, 4 na taon, Singapore, 4 na taon, Saudi, 2 taon, at mag-6 na taon na po ako dito ngayon sa Hong Kong. Bago po ako napunta sa ibang bansa, ang trabaho po doon ay nagsasaka, tumutulong po ako sa aking mga magulang dahil yun po ang kabuhayan namin. Nag-ibang bansa po ako noong 2008 at ang pinakamalaking adjustment ko na ginawa na makapunta po ako dito sa aking kinaunang bansa ay mahirap pong intindihin ang kanilang lingwahe, ang kanilang kailangang makisama po dahil ang kanilang iba po yung kultura nila at ang kanilang pagkain po hindi po katulad sa atin na lagi tayong may kanin, lagi po silang kumakain ng noodles. Ang naging rason ko para makipagsapalan sa ibang bansa ay bilang isang single mother, gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking anak at matulungan na rin po ang aking mga magulang. Wala pa po akong balak na bumalik at magtrabaho sa Pilipinas dahil wala po akong trabaho doon kundi ang pagsasaka. Kaya po hindi pa po ako pwedeng umuwi or bumalik sa bansa natin. Ang hindi ko makakalimutang karanasan sa ibang bansa, madami po. Isa na po dito pag gutom ka dahil hindi po sapat ang binibigay na pagkain ng amo. Nagpupunta po kami sa CR at doon na po ay may nakabulsa na pong biskwit sa aming mga bulsa. Doon na po kami kakain. Paglabas po namin, inom na lang po kami ng tubig para maibsan po ang aming gutom. Ang namimiss ko po sa Pilipinas, syempre po, ang pamilya ko. At ang naging motivasyon ko para magpatuloy ako sa aking pakikipagsapalaran ay ang aking anak. Gusto ko pong makapagtapos siya sa kanyang pag-aaral at ayoko pong danasin niya ang pagiging isang domestic helper dahil napakahirap po. Marami pong Filipino community dito na nakakasama ko dati at kami po ay nasa church, nagka-gathering tuwing free time naman po. Yung iba po ay may mga baon kaming mga food at naglalatag po kami ng mga mat sa ilalim ng puno. Doon po kami kumakain. May dala po kaming Bluetooth speaker, nagbi-video okay, nagsasayaw, nagti-TikTok, ganon. Wala na po akong gustong puntahan dito. Okay lang po. Kasi po, nung nagpunta po yung mga amo ko sa Disneyland at Ocean Park, sinasama naman po nila ako. Kaya okay na po. Okay lang po na wala nang gustong puntahan. Gusto na rin pong pag-day off, gustong magpahinga, ganon. Ang may papayo ko lang po sa mga nais magtrabaho sa ibang bansa, kailangan po talaga dito ay buo ang loob nyo at handa kayo sa mga pagsubok na inyong dadanasin at maging matatag kayo. At para po sa mga gusto din pong ang ibang bansa, ang paalala ko lang po lagi sa mga katulad ko, lagi po tayong magdasal. Unahin po natin ang Panginoon dahil siya pong nagbibigay ng ating lakas. Dahil malayo po tayo sa pamilya natin. Binabati ko po ang pamilya ko sa Pilipinas. Hi po, si Tatay Ben na laging nakikinig ng Bombo Radio Philippines, Solid, at ang aking anak. Go lang, anak. Proud kami sa iyo. Salamat po at yun lang po. Salamat po at ako po yung napili nyong interviewin dito po sa programa nyo. More power and God bless you all. Salamat. At iyan mga kabombo, ating natunghayan ng kwento at naging karanasan sa buhay ng ating tampok na Bombo International News Correspondent. Naway muli na naman kayong nakapulot ng inspirasyon at aral sa kanyang karanasan. Sumayin niyo ang ating panibagong edisyon ng Buhay sa Ibayong Dagat. Muli kami ang inyong nakasama. Bombo Nicole Operanya,
Bombo JB Zarcilia. At laging tatandaan na para sa nambungan and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Good morning, Philippines!